Magandang araw po sa ating lahat. Simulan po natin ang ating topic tungkol sa risk management, no? Safety and risk management. Bilang tayo po ay mga security personnel, hindi lang po tayo tagapagbantay ng mga property. Tayo rin po ay tagapagtaguyod ng kaligtasan ng lahat ng tao sa ating AOR. Tandaan natin, accidents do not happen by chance. They happen when hazards are ignored and risks are unmanaged. No? Ang layunin po ng risk management ay hindi lamang tumugon kapag may mga insidente, kundi upang maiwasan po ito bago pa man may mangyari. What is safety? Ano po ang kaligtasan? No? Ang definition po nito, safety is the condition of being protected from danger, injury, damage or loss. Sa simpleng salita, ang safety po ay kaligtasan, no, o kalagayan kung saan ang tao at mga ari-arian, operasyon ay protektado laban sa mga panganib, mga aksidente. Ano pong halimbawa? Dapat walang exposed na electrical wires, malinis at hindi madulas ang sahig, may maayos na mga emergency exits, may sapat na ilaw sa mga lugar na madidilim. Kapag pinag-uusapan po natin ng safety, di lamang ito tungkol sa pagsunod sa mga patakaran. Ito po ay tungkol sa pag-iingat ng buhay, kalusugan, at kabuhayan ng mga tao, no? Bawat isa. Ano po ba ang importance ng safety? Bakit mahalaga ang safety? Safety helps to protect human life, prevent injuries and accidents, protect property and equipment, maintain business operations, improve employee moral. Mahalaga po yan. Isang maliit na kapabayaan lamang ay maaari pong magdulot ng malaking pinsala. Halimbawa, ang isang basang sahig na hindi nilagyan ng warning sign ay maaaring maging sanhi ng pagkakadulas at pagkabali ng isang empleyado o bisita kung mababaldog, no, madadapa. Kaya nga sinasabi natin, safety is everyone's responsibility. No? Now, what is hazard? Ano naman ang hazard? No, ang definition po ng hazard, a hazard is anything that has the potential to cause harm. No? Ang hazard daw ay anumang bagay, sitwasyon o kondisyon na maaaring magdulot ng pinsala. Ano pong halimbawa? Basang sahig, exposed na electrical wire, sirang hagdan, mahinang ilaw, yung mga unsecured gate. Hindi pa naman aksidente ang hazard, pero ito ay babala na may posibilidad na magkaroon ng aksidente kung hindi po natin ito maaaksyonan. Now, ano ba ang risk? Ang definition po ng risk is the possibility that hazard will cause harm. No? Ang risk daw ay ang posibilidad na ang isang hazard ay magdulot ng pinsala o aksidente. No? Anong halimbawa ng hazard? Basang sahig uli. Ano yung risk? May madudulas at masusugatan. Ano yung hazard? Exposed wire. Ano ang risk? May makukuryente. Sa madaling salita, hazard is the source of danger. At ang risk is the chance that danger will cause harm. In short, risk is the chance that danger will cause harm. Now, alamin natin ano ba yung difference between hazard and risk, no? Ano yung hazard at risk, no? Basang sahig, pagkadulas, exposed wire, pagkakuryente, no? Sunog, pagkamatay, pagkasugat, madilim na lugar, o krimen o aksidente. No, maraming tao ang nalilito sa hazard at risk. Tandaan natin, yung hazard, panganib. Yung risk, yun yung posibilidad ng pinsala. Hindi lahat ng hazard ay agad na nagiging aksidente. Ngunit lahat po ng aksidente ay nagsisimula sa hazard. Now, ano po ba yung risk management? Ang risk management definition ay risk management is the process of identifying, assessing, control, and monitoring risk. Ito po yung
sistematikong paraan ng pagtukoy, no, pagsusuri, pagkontrol, at pagmamanman sa mga panganib upang maiwasan ng aksidente, pagkalugi. No, meron po itong 4 basic steps, no? Identify hazard, access risk, control risk, monitor, and review. Hindi lahat po na sapat na nakikita lamang ang panganib. Kailangan din natin itong suriin, gumawa ng paraan upang ito ay makontrol. Now, ang risk management, meron tinatawag na process. No? Step 1, identify hazard. Tukuyin yung posibleng panganib. Step 2, assess the risk. Suriin kung ano ang risk o gaano kalaki ang posibilidad ng epekto nito. Step 3, control risk. Maglagay ng control measures. Number 4, monitor. Patuloy na obserbahan at suriin. Ang risk management ay isang tuloy-tuloy na proseso, no? Hindi ito ginagawa lamang kapag may inspection, kapag may audit. Dapat itong ginagawa araw-araw. Tuloy-tuloy. Yan ang tinatawag na safety culture, no? Yung kultura ng kaligtasan, no? Ang definition ng safety culture refers to shared activities, beliefs, and practices regarding safety, no? Characteristics: responsible, discipline, alert, proactive, committed. Yan yun, mga kailangan. Kapag malakas ang safety culture ng isang organisasyon, mga agency, mas kaunti ang aksidente. At ang bawat empleyado ay may malasakit sa kaligtasan ng kanyang sarili at ng iba, no? Everybody, sabi nga, responsibility. Kasi ang security personnel in safety responsibilities: observe hazards, lapit ka na anak, punta kayo nagbablog, report unsafe condition, guards, enforce safety rules, assist during emergencies, protect life and property. Bilang tayo mga security personnel, isa tayo sa mga unang nakakakita ng hazard sa mga lugar. Kapag may nakita tayong panganib, huwag na nating baliwalain. I-report natin. Remember, if you see something dangerous, do something about it. May malasakit tayo. No, gawa tayo ng case study, ng scenario. Huwag ka na. Napansin ng isang security, halimbawa, na may isang electrical outlet, hindi niya ito inulat, no? Open dahil tinamad o nainitan, may problema. Nakalipas ang ilang oras, nagkaroon ng short circuit, nagkasunog. No? Ano yung hazard? Ano yung risk? Anong dapat ginawa sana ng guard? Paano natin sana maiiwasan ang ganitong insidente? Kung ginawa sana natin yung ating trabaho, hindi tayo tamad. Maraming aksidente ang nagsisimula sa maliit na hazard na hindi pinapansin. At ang pagiging alerto at maagap ay mahalagang bahagi ng risk management. So ano yung dapat nating natutunan? Safety protects lives and property. Hazard is the source of danger. Risk is the possibility of harm. Risk management prevents accidents before they happen. And safety is everyone's responsibility. At tayo mga security personnel play a vital role in workplace safety. Sana po ay may natutunan tayo sa munting kaalaman na ating binahagi. Again, this is Doc F. Santos, munting kaalaman, dagdag kaalaman. Always saying, ingat po tayo palagi at mabuhay.